What's up mga kabataan at mga OFWs sa buong mundo? Welcome back sa hashtag #WalkWithNan. Imagine ninyo, Senate ng Pilipinas, lockdown, gunshots, chase scene, parang action movie at magkapatid na Marcos nagkontrahan sa publiko. Grabe nga po ang nangyari sa Senado kagabi. Grabe po, no? Nagkaputukan, nagkatakbuhan, at ang mga senador ay nagkawatak-watak. Nasa ano po sila no? Nasa meeting po sila, nasa caucus kumbaga. Bigla na lang pong may narinig silang mga putukan at nagbabarena. Ibig sabihin po talagang gusto nilang kunin si Bato de la Rosa dyan sa Senado at all cost. Grabe, no? Talagang nagagalit nga po si Senador Allen Peter Cayetano, Senate President, at saka si Senadora Pia Cayetano. Nandun rin si Senadora Lauren Legarda, syempre, ang ating Senate Pro Tempore, mabuhay ka. Senador Go, bilib din po ako kay Senador Padilla, hindi po niya iniwanan talaga si Senador De La Rosa kahit anong mangyari, mabuhay ka. At ang mga senador, hindi lang po natin nakitaan doon pala si Senador Chis Escudero, si Senador Win Gatchalian ay umalis na, pati si Senador Zubiri. Ito nakakatuwa. Bago ang mga putukan, nagsialis na yung mga yun no? Siguro nagsialis na yung mga minority floor leaders, mga minority. Nakitaan din po natin si no? Si dating Senate President Tito Soto, walang bodyguard, matapang. Pero siyempre may backup yun. Posibleng wala. Diba? Lumabas siyang ganon. Pinagmumura yata siya at pinagbabato ng bote. No? Pero alam niya pala. Alam niya yan na baka siya pa pala yung nung Senate President siya nagpapasok sa NBI, nakipag-coordinate. Nako po! Anyway, si Senador Amy Marcos galit na galit. Bastusan ito. Lusubin nila ang Senado. May NBI confidential agent pa raw na naaresto with tactical bag at baril. Pero si Pangulong BBM, wala akong order. Walang NBI na pumasok. Naku po, syempre, aaminin niya ba yun? O di kaya naman, kung hindi niya talaga alam, baka naman kung hindi niya alam talaga, hindi na siya sinusunod. Anyway, pero hindi na po din natin alam. Pumunta rin po si John Vic Remulla doon no? Okay, hindi niya arresto, hindi daw niya. Kasi alam niyo, si Trillanes at saka si John Vic ay magkalaban na, no? Ewan ko ba dito kay Trillanes, hindi ko masabi. Sino talaga ang nagsisinungaling? Today, intellectual breakdown tayo. Facts, timeline, implications sa demokrasya, hindi chismis, hindi critical na pagsusuri. Like and subscribe na, bell on at comment kung saan side kayo. Tara na. May 2026, ICC confirmed arrest warrant kay Senador Bato de la Rosa dahil sa drug war. NBI agents in civilian attire chase him inside the Senate. CCTV shows takbo si Bato papuntang plenary. Senate cited them in contempt. Fast forward, gunshot sa second floor, lockdown. Si Amy, may nahuli kaming NBI agent. Sabi raw ng boss niya. Ay, alam nyo, napakatapang na po ng NBI dahil po mula po nung naging NBI director si Atty. Matibag. Pero Atty. Matibag, no, hindi ka ba nalulungkot talaga? Wala pang remorse sa iyong puso ng itong mga to, dati mong kasamahan itong mga to no? Sana po hindi ganyan. Sana po hindi umaakyat ang power sa inyong ulo. Dahil pinaglaban po din naman kayo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito kasamahan niyo to si Senator Bato de la Rosa. No? Something, hindi naman po kriminal yan. Huwag natin consider na kriminal si Senador Bato de la Rosa. Dahil bumuti po ang kalagayan ng ating bansa noong siya po ay naging Chief PNP at naging Pangulo ng Pilipinas si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Ano man ang mangyayari? Arrestuin si Bato, sabi, no? Nako,
Grabe, she called it an attack on the institution, sabi po ni Senador Amy Marcos. Pasensya na po kayo, nagkakapi-kapi po tayo. Okay, ha? Sabi naman ni BBM, ang response niya, no order given. NBI Director Matibag, walang baril ang tao namin. Hindi kami pumunta para arestuhin. Joint investigation daw. Parang grabe, no? Parang mag-asawang nag-aaway sa harap ng bata. Hindi ako, ikaw kasi. Pero dito, buong bayan ang bata, no? Nako po, delikado po yan, no? Let's be intellectual about this. Under PBBM, ang NBI ba ay weaponized laban sa political opponents? Noong panahon ni Duterte, ganito rin ang sinasabi ng oposisyon. Ngayon, kay Bato, dati kalyado, ginagawa na naman. No? Dito nalulungkot din tayo, no, doon sa NBI. Don't take against us, pero yung sana hindi ganoon, no. Kung gusto niyo arestuhin si Bato, wala namang pumipigil, pero idaan sa korte, no. Oy, ICC, pumunta kayo sa local court, di ba? Or pag local court or Supreme Court, di ba? Ganun, parang ginagawa nila Bato de la Rosa. Hintayin nyo. Ngayon, di ba, si Bato de la Rosa, nag-file ng appeal gan sa hindi ma-appeal. Hindi ko alam kung anong case ba 'yun o something like that sa Supreme Court. Di ba? Pagdating sa Supreme Court, ano na siya? Sabi ng Supreme Court 72 days. Pinagko-comment yung mga ko alam kung mga operatives, NBI, DOJ, gano'n, no? Pag nag-comment na sila doon, okay, 3 days 'yon, 72 days. So, mula kahapon, 13, 14, 15, 16, no? Okay? Tapos after doon, magko-comment si Senador Bato de la Rosa. 3 araw, walang extension yon. So, 16, 17, 18, 19. Okay? So, pag hindi nakapaglabas ng TRO, no, o mag-ano siya, wala pa rin. Hindi pa rin siya mahuhuli. Hindi pa rin ma-aresto si Senador Bato de la Rosa. Ang dapat gawin ng NBI o kung sino man, pumunta sa korte. Pag sa korte, kasi legal entity dapat, di ba? Tapos pag pumunta sa korte, na-issue ng kinonfirm yung ICC warrant na yon, no? Tapos nag-issue ng arrest warrant. Nako, wala na. Ganun yon, end game na. Pero kunwari, nag-issue ng arrest warrant ang local court, bigla nag-TRO naman, no? Temporary restraining order ang Supreme Court. Magkano 'yun? Alam niyo na naginip nga po ako, no? Ang sabi parang ang TRO ay 20 years. Naginip lang po 'yun, no? Okay. Ngayon, bilang presidente, ultimate responsibility sa lahat ng executive agencies. Kung walang order, bakit nangyari ito? Coordination failure ba o deliberate test kung hanggang saan ang Senate? Separation of powers ang tinatapakan. Okay? Yari. Grabe talaga na experience nila. Alam mo, kung nangyari ito sa under kay Soto's leadership, wala na si Bato. Nailipad na yan. Maniwala po kayo. Nailipad na yan. Kaya maraming salamat din po, Senadora Lauren Legarda. Hindi ka bumaliktad pa. At Senador Alan Peter Cayetano, ang ating Senate President, Robin Padilla, Bongo, mabuhay po kayo, no? Ngayon, confidential agent na may tactical bag sa loob ng Senado, hindi ba dapat rule of law, hindi rule by surprise rate? Tama naman, di ba? Ano yun? Pwede nga pang attempted kidnapping Yari kayo. Pag kayo kinasuhan ng mga abogado ni Senador De La Rosa, yari kayo. Para saan ng gunshot? Sino nagpaputok? Walang accountability. Pero in fairness, ang OSAA daw, yung Sergeant at Arms, ay nag-warning shot kasi nagbabarena. They are trying to enter the building, no? Okay, walang accountability to mga to. O parang rag agency na walang direksyon mula sa itaas o meron pero dinideny. Ngayon, natanggap na daw nila yung yung impeachment articles of impeachment. Tingnan natin, no? Ngayon, mag-uumpisa na. Baka next week mag-uumpisa na yung anong tawag doon? Yung impeachment court, no?
Mayari sila, no? Talagang ano, no? Pero mga OFWs, mga kabataan, kapag ganito, sino ang susunod? Kapag hindi na safe ang Senado, paano na ang inyong boses sa gobyerno? Si Senador Amy Marcos, saludo ako sa kanyang tapang. Habang marami ang tahimik, siya ang unang lumabas na nagsabi ng katotohanan. Tinawag niya pastusan. Tama. Ang Senado ay hindi barangay hall na basta lusubin. Barangay hall nga, hindi mo dapat binabastos eh. Ito pa kaya. No? Anyway, biruin mo yun, Trillanes, private citizen, nakakapasok sa Senado. Anyway, ano naman, as a former senator. Pero even though, bakit nakakapasok ka doon? Grabe ka naman. Ang lakas-lakas mo naman. Anyway, she's protecting not just Bato, but the institution. As a Marcos, she's showing independence from her brother. May prinsipyo sa gitna ng family drama. She chose the side of rule of law and legislative dignity. Finally, may Marcos na hindi sunod-sunuran. Amy for the win sa ganitong issue. She's the voice of the reason amid the chaos. Ito ay symptom ng deeper crisis, mga kaibigan. Politicization of justice, ICC tension, at weakening checks and balances. Para naman po sa mga kabataan, huwag kayong maniwala sa surface denial. Hanapin ang facts. Habang kayo nagpapadala ng pera, ang gobyerno ninyo ay nagkakawatak-watak. Paano ang stability na pangako ni BBM? No? Parang family reunion na naging family feud. Pero ito hindi teleserye, ito ang Pilipinas. Before we continue the analysis, mga kaibigan, quick break mo para sa inyo. Habang pinag-uusapan natin ang politika, ingatan din natin ang ating mga sarili. Wireless earbuds para sa clear calls nyo sa pamilya abroad. Check sa Shopee. Long battery, power banks, na fast charging, perfect kapag nasa biyahe. Trending shapewear at summer outfits. Feel confident habang nanonood ng ganitong videos. Portable air fryer, healthy cooking kahit busy kayo. Organizers para maayos ang bahay. Quality helmet at riding gear sa Lazada. Safety first, lalo na sa traffic natin. These are trending, link sa description. Suportahan ng channel habang smart shopping kayo. Ang incident na ito reveals cracks sa Marcos administration. Kudos kay Amy for speaking up. Critical tayo sa BBM at NBI dahil kailangan ng accountability. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na mabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Comment down below Team Amy ba kayo o may tanong pa kayo kay BBM, PBBM? Share to your groups. Next video natin, deeper ICC analysis. Peace out. Stay woke. Salamat sa panonood hanggang dulo, mga kaibigan. Sa mga loyal viewers natin, kayo ang backbone ng channel na ito. Channel nyo rin po ito. Like, share, subscribe. See you in the next one. God bless Philippines.